maghanap na raw ako ng trabaho kasi para hindi nagsasuffer daw yung asawa ko na pagtatrabaho ng yung comment na yun yung nasa video ko sa Facebook page ko, yung about nagdo-double job yung asawa ko. Gusto niya naman yun. Pinapaano ko na nga. Sabi ko huminto na siya sa isa niyang trabaho gusto ng pera Yun. Time to sundo. Pero sa iba tayo magsusundo, sa aking aswawa. Dahil hindi siya sa trabaho. Meron siyang ibang pinuntahan ngayon. Siya ay nagpunta sa Shoppers, sa mall. Parang hindi naman mall yun Parang hypermart lang yun May mga magagalit na naman sa akin dito, sasabihin na naman masyado kong inaano yung mall dito sa Canada. Kung mall ang pinuntahan mo, sana hindi ka na lang pumunta sa Canada. Pumunta ka na lang sana sa ibang lugar, sabi. Kaya man ng mga mall dito sa Canada, umuwi ka na lang. Mga ganun Parang mga galit na galit yung mga tao no? Dahil lang yung sa mall, sinabi ko boring yung mall dito sa Canada. Pero totoo naman, no? Hindi yun sa mamaliit sa mall ng Canada. Maganda lang talaga ang mall ng Pilipinas kung ikukumpara mo sa mall nila dito. Well, that's my opinion. Kung kayo ay nasasaktan sa aking opinion, wala akong magagawa. Susunduin ko siya doon kasi meron siya mga pinagbibili na naman. Di ko na kung ano pinagbibili nun Kaya kaya gustong gusto rin yun talaga na merong sariling pera, may sahod. Kasi ganyan, mahilig din siya magagala, mamimili, mga gusto niya. Kasi nung pagdating namin dito, hindi ko yan pinagtatrabaho kagad. Mga ilang buwan. Parang na boring din siya. Kasi syempre, nagtatrabaho siya sa Philippines. Do ang trabaho sa Pilipinas, trabaho niya sa Pilipinas, stressful kasi sa government siya. Saka medyo mataas na yung position niya sa social housing, yung sa aming dating opisina. Na siya, isang level na lang, chief of division na. Na rin yung responsibilities niya sa trabaho. Kaya alam mo yun, stressful, di ba? Alam niyo naman yun sa Pilipinas Or kahit sa kumpanya, di ba? Pagka medyo tumataas na yung position mo, nagkakaroon ka na ng maraming responsibilidad, ganyan. Nung napunta siya dito, nagtatrabaho siya yung sa mga yung sa mga, alam mo yung mga saktuhang sahod lang dito. Mas gusto niya na raw yung trabaho niya rito. Kasi nga, ganon, parang yung trabaho ko dati na hindi na stressful. Alam mo yung papasok ka ng trabaho dito tapos ngayon pag natapos na yung trabaho mo, uuwi ka, wala ka nang ibang iisipin, no? Kasi yung trabaho namin sa sa Pilipinas nung ako yung nag-oopisina pa, alam mo yun, may mga board meetings na hindi naman ako yung umattend ako nagdi-discuss sa mababa lang yung position ko sa government namin. Ako lang yung nagpe-prepare ng mga materyales pagka mayroong mga presentations, ganyan, may mga report, ako yung gumagawa ng ganyan. Ang problema nung nasa Pilipinas, ganon, stressful. Alam mo yun, umuwi ka na tapos tatawagan ka pa ng boss mo, tapos na ba yung ganito, ganyan. Imbis na nagpapahinga ka na sa bahay, 'di ba? Ganon din siya. May mga reports, may mga problema sa tatawagan siya, kailangan mo mag-overtime, mga ganyan. 'Di ba? Nakaka-stress yung ganun. Dito, kumpara dito sa Canada, ang buhay namin ay napakasimple lang. Sa akin dati katrabaho sa dati kong company. Yung alam mo yun, sa pagbubutcher. Masakit yung katawan mo, masakit yung kamay mo. Pero okay lang. Kasi pagkatapos ng trabaho mo na 8 oras, uuwi ka na lang sa bahay mo Diba? Wala ka nang iintindihin na baka hindi ko pa natapos yung ganito ko na na trabaho. Kanina nga merong nagko-comment dun sa aking Facebook page ko, yung tungkol nga sa ganyan. Parang hindi ko alam parang para sa akin parang masyadong minamaliit yung pagiging butcher dito sa Canada. Yung mga nasa karnihan daw. Sabi ko naman sa kanya, naman dito yung sahod ng dati kong kumpanya, kung ikaw competitive na rin. Kung nandito ka lang sa Manitoba, competitive na rin yung sahod mo.
pwede mo na ring itapat sa mga ano, yung sa mga magagandang trabaho dito, kasi yun nga lang, mag-overtime ka, ganyan. Parang ang pinipilit nung ano, nang nag-comment na yun, na sabi, hindi, mag-trades ka kasi ganyan, kasi ano, may stock ka na dyan. Yung ibang mga ano, kasama ko naman na Pilipino, hanggang ngayon nandun pa rin sila, nabubuhay naman yung pamilya nila, di ba? Nakabibili naman yung mga gusto nila, nakabili na nga ng bahay, sa totoo lang Kaya hindi natin pwedeng maliitin lang yung mga ganyan trabaho dito. Sa totoo lang, okay na yan, kasi above minimum yung sahod sa ano, sa dati kong kumpanya. Kaya hindi mo yun hindi mo pwedeng maliitin, di ba? Naghahanap lang yung ibang mga ano na tatrabaho doon na lumilipat, naghahanap lang ng mas magaang na trabaho, kasi nga mas mahirap sa katawan. Teka, nawala na yata ako. Kinikwento ko lang yung asawa ko May kasi doon na may comment, maghanap na raw ako ng trabaho kasi para hindi nagsasuffer daw yung asawa ko na pagtatrabaho ng yung comment na yun, yung nasa video ko sa Facebook page ko, yung about nagdo-double job yung asawa ko. Gusto niya naman yun. Pinapaano ko na nga, sabi ko huminto na siya sa isa niyang trabaho gusto ng pera Saka pagka ganun kasi, kunyari weekend naman, hindi naman yung every weekend nagtatrabaho siya. Siya na rin yung pumipili ng ng weekend na papasukan niya. Kung ayaw niya, hindi siya papasok. Kumbaga, parang may extra din siya. Tapos ang gagawin niya noon, reception naman siya doon. Wala, tatayo ka lang naman doon. Tapos alam mo yun, hindi siya stressful na trabaho na tapos hindi rin matapagod yung katawan niya, hindi mapapagod yung utak niya. Tapos sumasahod pa siya ng decent, di ba? Tapos yung isa niyang trabaho, yung pang weekdays niya na trabaho, opisina rin yun, pero hindi rin ganun kabigat yung ginagawa. Kaya kumbaga, hindi siya stress sa utak niya, hindi rin pagod yung katawan niya, kaya nag-e-enjoy siya. Yun yung sinasabi niya sa akin. Kasi tinatanong ko siya pagka ganyan, may nakikita rin ako na nagtatrabaho kasi siya ganyan. Tinatanong ko siya, sabi ko, baka nahihirapan ka na sa ginagawa mo, hindi mo naman kailangan gawin yan, sabi ko, na magtrabaho ka ng 2 trabaho. Sabi niya, hindi, okay lang, at least meron tayong pera, di ba, na extra, sabi niya. So yun lang naman yung sinasabi ko, kasi baka meron kasing nagre-react na dahil wala akong trabaho ngayon, inaabuso ko naman yung asawa ko na porkit meron siyang 2 trabaho, siya yung pinagbabayad ko ng mga kung ano-ano. Hindi naman sa ganun. Syempre naghahanap na tayo ng trabaho, di ba? Sinabi ko nga sa huling video ko na talagang todong hanap ako ng trabaho. Bukas pala yung aking exam sa government. Naku po, hindi ko alam kung anong mangyayari doon. Yung dispatcher ba yun? Dispatcher sa city government. Ang trabaho daw yun, yung parang parang ikaw yung nasa opisina, tapos sa iyo tatawag yung mga 911, yung mga ganun. Hindi ko alam yun lang yung nakita ko sa YouTube. Ganun yung ng dispatcher. Ikaw yung mag-ano ng mga police car, mga ganyan. Ikaw pumunta ka dito, yung mga ganun. Ewan ko kung ganun talaga, pero yun yung pagkakaalam ko. At mukhang mahirap yung ganun trabaho. Hindi siya basta-basta. Makikita natin. Lagi kong nakikita sa sa Indeed. Lagi siyang naka-post yung trabaho na yun. Hindi ko alam kung lagi bang umaalis yung nagtatrabaho doon. Hindi ko alam kung wala pa rin silang nakukuha. Raw yun, stressful daw yung trabaho na yun pero mataas yung sahod. Parang nasa 30 plus. Saan ka dadampot ng 30 per hour na sahod? Tapos nandito ka pa sa Manitoba. Pero hopefully, bukas ikikwento ko sa inyo kung ano yung gagawin doon. Tapos, yun, yung sa mga yung sa mga nagsasabi na na yung misis ko nagdo-double job, ganyan, baka napapagod. Hindi naman. Ko siya, syempre, kailangan nating tanungin kung ano yung nararamdaman niya. Hindi yung basta-basta lang tayo na saka ito, may tulong naman tayo sa mga income natin, mga extra income natin, kaya we can do it. Pero yun lang naman. Sinagot ko lang yung merong nag-comment sa akin sa aking FB page, kasi alam niyo naman. Tapos maganda na rin pala yung sahuran sa sa Facebook, no? Yung pinost ko na tungkol sa bigas, yung picture, yan, parang umabot na ng 400,000 views
Alam nyo kung magkano nakinita? Secret, basta malaki na. Hindi pa sinabi, no? Maganda na rin pala yung kitaan sa ngayon sa Facebook. Ngayon nga parang mas lumaki na nga yung yung kitaan sa picture lang kumpara sa reels. Dati kasi mas gusto ko yung reels kasi mas may pera eh. Di naman. Parang mas okay na ngayon yung sa mga picture lang. Yung kada post ko ngayon ng picture, meron ako $1 eh. Isipin mo yan, mag-post ka ng 5 picture sa isang araw. O edi may $5 ka sa isang araw, di ba? Kaya nagpupursige ako ngayon sa aking Facebook. Dumadami na yung followers, bakang mag-10,000 na tayo. 10,000 followers. Shit! Akala ko dati madali lang magpalaki ng follower sa Facebook, hindi pala. Mahirap din. Kaya bilib ako yung sila Sherwentz, yung aking tropa sa UK. Grabe yung niya, yung kanyang followers, parang magto 200,000 na yata siya. Pero yun lang, nandito na ako Shoppers Mall, yung sinasabi ko, lagi yung sinasabi na na mall. Wala tayong choice, yan talaga eh. No? Sige na, like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Yun na paalam.